Isa po mapagpalang panunood sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ikinagagalak ko po na patuloy kayong makasama sa ating pong ginagawang pag-aaral na may kinalaman sa aklat ng mga awit o the Book of Psalms. Purihin ang Panginoon sapagkat tuloy-tuloy pa rin po nating napag-uusapan ng napakagandang aklat na ito. Yes, maraming mga chapters. It's the longest, 150 chapters in the Bible. And yet, it's giving us powerful insights na tayo po ay matutulungan ito upang kung paano tayong mamumuhay sa ating paglakad sa buhay na ito. At nawa po ay nakikinabang kayo. Nung mga nakaraan, pinag-usapan po natin how important it is to read the Psalms at paano nating mauunawaan nito, sino yung mga nagsulat nito. Pinag-aralan din natin kung paano ang aklat ng awit ay tinuturuan tayo kung paano manalangin. Kaya naman kung inyo pong na-miss itong mga pag-aaral na ito, inanyayahan ko po kayo na pwede nyo pong balikan yan. Available po yan anytime sa ating pong YouTube account at ganoon din po sa ating Facebook account. At upang na sa ganoon, makinabang po kayo, mabless po kayo sapagkat tunay nakapupulutan po ninyo ng aral itong mga pinag-uusapan natin. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ngayon, ang pag-uusapan naman po natin ay may kinalaman sa paghahari ng ating Panginoong Diyos at kung paanong ito ay malinaw na ipinapahayag sa aklat ng mga awit. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin, The Lord Reigns. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalo po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Purihin ang Panginoon sapagkat patuloy po tayong nakakapagpahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ganitong mga plataforma. Nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy po namin kayong nakakasama. Maraming salamat po sa lahat ng mga nananalangin, nangangamusta, upang nang sa ganon, ang ating pong paglilingkod ay magpatuloy. Well, we are so blessed, in the last weeks, natutuwa po kami na patuloy pong kayong lahat ay dumadami. Salamat po na inyo pong sinishare yung ating mga pag-aaral. Purihin Panginoon, talaga pong lahat ng kaluwalhatian ay ibinabalik po namin sa Kanya. At maraming salamat din po doon sa lahat ng mga nagsosupport sa ating gawain ito upang nang sa ganun tayo po tuloy-tuloy na makapangaral. Alam nyo mga kapatid, it's not always easy, pero God is good sapagkat siya po ang Diyos na nag-iingat, nagagabay at siya rin po nagkakaloob ng katalinuhan at ng mga resources upang nang sa ganun tuloy-tuloy po nating magawa itong mga pag-aaral natin. Even though may mga challenges, behind the scenes, may mga nangyayari, purihin ang Panginoon sapagkat napakabuti po niya, hindi niya tayo pinapabayaan. At kung ito naman po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, nanyayaan po namin kayo to like, to subscribe, to hit the notification bell, to follow the page para nang sa ganun po, ma-notify po kayo sa lahat ng mga pag-aaral na aming ginagawa. Kung kayo naman, mga kaibigan, mga kapatid, ay lagi na namin kasama, as usual, we want to invite you to share ang ating pong video. I-click nyo lang po yung share button dyan at pagkatapos ay share nyo sa timeline, sa mga groups na meron po kayo o kaya naman i-copy nyo ang link at ipadala nyo sa mga kaibigan ninyo sa tingin ninyo ay makikinabang at mabibless dito po sa ating pag-aaralan. At muli po, purihin ang ating Panginoon, magkakasama na naman tayo at sana po ay patuloy kayong iniingatan, ginagabayan at sinasamahan ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat din po mga kaibigan, mga kapatid sa inyong pagpe-pray sa inyong pong lingkod. Yung mga nakaraan po ay we've been struggling to speak dahil po sa mga ilang mga tumama na mga karamdaman, hindi naman malala pero it affected my voice.
Pero maraming salamat po sa mga nagpe-pray. Ngayon medyo parang ramdam ko hindi pa rin ako in my 100%. Pero grabe no, napakabuti ng Panginoon dahil tuloy-tuloy pa rin natin pong nagagawa ang pag-aaral na ito. And by God's grace, with all the strength, the empowerment na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, we will use that to serve you, mga kaibigan ko, mga kapatid ko. We will use that to serve the Lord because there is joy in the service of the Lord. Amen? Okay? So ngayon po magpapatuloy tayo at sa ating pong pagsisimula ng pag-aaral na ito, anyayahan po natin ang ating Panginoong Diyos na patnubayan at samahan tayo. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat. Pagkalooban niyo po kami ng talino upang sa ganon maunawaan namin ang mga salita po ninyo. Panginoon, alam po namin na sa aming mga sarili kami mga mahihina at hindi po namin kaya. Ngunit alam po namin na sa pamamagitan po ninyo ng banal na Espiritu, kami po ay makakaunawa at hindi lamang po mauunawaan, ito po ay maisa sa buhay namin. O Mahal na Diyos, bigyan niyo rin po ako ng lakas at nawa Panginoon, magawa ko pong maipahayag ang mga salita po ninyo ng ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, Mahal na Diyos, at alam ko po, nasasamahan niyo po kami sa aming gagawing pag-aaral na ito. Patnubayan niyo po kami sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, sa pong magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo ay nadaratnan ng pag-aaral na ito, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat tuloy-tuloy na tayo po'y nakapaglingkod at tuloy-tuloy rin po nakasama namin kayo. Maraming salamat po sa inyo at muli po i-share natin ang video ito para marami pong makinabang. So, ang title po natin o ang buong pinag-uusapan natin sa isang buong quarter na ito ay ang aklat ng awit. Pinag-usapan natin paano natin mauunawaan, paano natin babasahin. Pinag-usapan natin yung isa sa mga tema, how na sa pagbasa ng aklat ng awit, it's teaching us how we should pray, na tayo ay magagawa nating mabanggit and share our emotions to our Lord and Savior, Jesus Christ, and to our God. And now naman, isa sa mga tema na dominantly na mababasa natin at mapapansin natin sa mga sulat nitong mga tao na nagsulat nito pong sa aklat ng awit is that yung title po natin, The Lord Reigns. Nagahari ang ating Panginoong Diyos. At ang isa po dyan sa talagang clearly minimension yung konseptong yan, although maraming mga text na pag-uusapan natin ngayon, nasa Psalms 93 verse 1. Okay? Ang sabi po dyan ganito, The Lord reigns, He is robed in majesty. The Lord is robed in majesty and armed with strength. Indeed, the world is established firm and secure. Ayan, very clearly stated, the Lord reigns and He is robed in majesty. Kung mapapansin niyo po, itong ginagamit na description, ginagamit na description ay walang iba kundi yung isang king. Okay? Kaya po dito mga kaibigan, mga kapatid, pag-aaralan po natin kung paanong ang Diyos ay ipinakitang tunay sa buong aklat ng Psalms that He reigns. At ang gagawin ko po sa pag-aaral natin ngayon, as usual, I'll be sharing 3 points. At nawa po, maging madaling paraan para maunawaan, para ma-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, at nawa rin po, maging madaling paraan upang nang sa ganon ay ito ay ma-internalize natin at makatulong sa ating mga buhay. Naniyahan ko kayo to read the Bible. Ito po mga babanggitin nating text. Isulat ninyo. Then later on, go to the Bible. Or kayo po mismo, pag-aralan nyo po itong ating lesson na ito. And hopefully, itong pag-uusapan natin ay makita nyo rin po. At kung meron kayong makitang mas maganda pa na mga leksyon na inyong napulot, then praise the Lord. It means that God is also speaking to you and He wants you to learn something relevant and practical para po sa inyong buhay. Ano po? So, ang ginawa ko po mga kaibigan, mga kapatid, yung points po natin I'll be giving you 3 pictures. Okay? 3 pictures or 3, let's say,
tatlong lugar, marari sigurong lugar, na kung saan ay ipinapahayag na ang Diyos ay naghahari. O tatlong, siguro, pangyayari. O anyways, 3 letter C's, ano? So, number 1, linagay ko po dito, the Lord reigns based on the Bible, based on the book of Psalms, through His creation. Pinapakita na ang Diyos ay naghahari through His creation. At ito palagay ko po sa inyong mga kasama namin lagi. Mapapansin nyo yan sa buong banal na kasulatan, kahit nga sa Revelation, kahit sa Genesis, at kahit sa mga maraming talata sa banal na kasulatan, that this is what separates God from idols, from different gods. Yung nagkiklaim na sila ay Diyos. Because He's the only God who's able to create something out of nothing. At tayo ng mga nandito at yung mga bagay na nandito na sa sanlibutan who claims to be God can only create something out of something that God created. Okay? At itong konseptong ito, itong part na ito ng yung paghahari ng Diyos, which is emphasized through His creation, ay mababasa natin sa buong aklat ng awit. Alam nyo, napakadaming text. Pero ito lamang yung mga babanggitin natin. Ano? Ang unang gusto nating banggitin, yung Psalms 100 verse 3. Look at this acknowledgement. Ang sabi dito, know that the Lord, He is God. It is He who made us. We are His people, and the sheep of His pasture. So, ang sabi po dito nung talata, nung nagsulat, alamin natin na ang Diyos siya ang gumawa sa atin. At ang sabi dito, because He's the one who created, we are His. Tayo ay pagmamayari ng ating Panginoong Diyos. And that's why it shows the picture o the concept of the Lord reigning through His creation. That He deserves all the glory, all the honor. He reigns forevermore. Kasi bakit po? He is the one who created all things. Siyang nag-create sa atin at dahil doon, tayo ay Kanyang pagmamayari. Okay? So, kaya po ito, di ba, mapapansin nyo dito sa mundong ating ginagalawan, when somebody invented something, o kaya naman meron siyang create na kagamitan, madalas, di ba, anong mangyayari? Yung tatak ay i-connect doon sa inventor. O kaya naman minsan yung pangalan. O di ba yung mga painting na mga magaganda, di ba? Pinipirmahan nung mga gumawa ng mga bagay na ito. Ipinapangalan doon sa taong naka-create o naka-invent nung something. And so dito mga kapatid, the Lord God created us, and ang sabi po ng Psalms 103, because of that, we are His. We are His people. And you know, from the Bible, we know that God, there's this song na ang sabi doon ay, God owns us 2 times. Ano? Once because He made us, and twice because He redeemed us. Kasi bakit po after the fall, ano nangyari? Satan claims na siya ang nagmamayari sa atin. But the concept is, because of creation, because of God being our creator, in the book of Psalms, it is emphasized that because of this, He reigns. At sa kanyang creation, ang sabi sa Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. So as we look at nature, as we look at the things that God created, it shows how glorious God is. Kung paano yung kanyang paghahari ay ipinapahayag ng mga bagay na kanyang nilikha at ng kanyang nilalang. Ano po? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, yung pag pinag-usapan natin yung pag-aaral ng Biblia, okay? We understand and we will know God through the Word of God, through history, and also through nature. Of course, yung nature, it has been affected by sin, but still, as you look at the beauty of nature, you cannot stop yourself but just be in awe because of what God has created. And so because of this, mga kapatid, because of the
the creation. Because of creation, it emphasizes and it shows that God is our creator, and because of that, He reigns forevermore. Tingnan nyo. At hindi lamang po yun. Dahil ang Diyos ang manlalalang, this also shows us the characteristic or it also shows us the status of God. Ano po pinapakita nito yung kanyang nature as God. Tingnan nyo, sabi sa Psalms 93 verse 2, your throne was established long ago, you are from all eternity. Ito yung sinasabi natin na yung God is He's self-sufficient, He's eternal, wala siyang yung katulad natin na beginning na 1 year old tapos mamamatay tayo ng ganitong edad. No, He's eternal. And so the creation itself also shows this. And hindi lang po yun. Nung sinabi na binasa nating text kanina na sa Psalms 19:1 that the heaven declares the glory of God, it shows the character of God. So by looking at nature, by studying the book of Psalms, looking at nature, it shows that through nature we can see the nature of God. We can see that He's a God who loves us and who cares for us. Alam nyo, kahit nasabi ko nga po, kahit na naapektuhan itong mundong ating ginagalawan, still, we are able to identify and see how God loves us. Tingnan, pag pinag-aaralan yung nature, even yung mga trees, yung mga flowers, yung mga birds, at itong napakaraming magagandang bagay, lalo na, I don't know mga kapatid, mga kaibigan, if you love going to different places, especially nature, ako po, before I'm able to do some hiking, and then after nagkaroon tayo ng mga injury na hindi na natin nagawa, dahil sa injury natin na natamo sa paglalaro at sa iba pang mga bagay. So, ano nangyari mga kapatid? Ang saya. Alam mo yun, when you go to the place na talagang nandun yung kagandahan, sa dagat makikita mo, sa mga bundok, ipinapakita nito na merong creator at merong Diyos na nagmamahal sa atin. And when we go to Genesis, ipinapakita sa atin yung sobrang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos that He prepared everything before He created the man. O men, si Adam and Eve. So, ganun din po, ibig sabihin, mga kapatid, as we look at the story of creation, as we study the Bible, it shows us that God truly loves us and He cares for us. Amen? At hindi lang yon. When we study creation, and when we know and we establish that God is our creator, ibig sabihin, mga kapatid, we have our purpose. Ito na, practical, relevant. Ibig sabihin nito, mga kaibigan, mga kapatid, hindi tayo nandito sa lupang ito nang walang dahilan, nang walang purpose na sumulpot na lang tayo tapos wala na. Wala nang purpose. No. Because it is God who created us, a God of love, who cares for us. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, mayroon tayong purpose sa buhay na ito. At hindi lamang yon, mapapag-aralan pa natin, yung sabi rin ni dito sa aklat ng Psalms, I am fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, we are valuable. We are important. And that's why itong concept ng creation ay hindi talaga natin pwedeng alisin. Kasi from the start, it is emphasizing and it is establishing our worth as a person. Okay? Na tayo'y nilikha ng ating Panginoong Diyos at tayo'y mahal niya. Kaya po kung meron pong sumusubaybay ngayon, na pakiramdam ninyo ay hindi kayo mahal ng Panginoon, o hindi kayo walang nagmamahal sa inyo, o pakiramdam ninyo kayo'y nag-iisa, please know that in looking at the book of Psalms, and as it establishes that God is our creator, the Lord reigns, siya'y naghahari, nangangahulugan din, mga kapatid, that you are loved, you are cared for. And itong ating Panginoong Diyos ay Diyos na talagang ang nais niya ay mapabuti tayong lahat. Kaya po, itong pagiging creator niya, as being established in the book of Psalms and all throughout the Bible, it shows truly that God reigns. At hindi lang yon, itong pagiging creator ng ating Panginoong Diyos, through His creation,
it shows talaga na siya ay walang katulad. Tingnan nyo ang sabi sa Psalms 115:7. Kung pag-uusapan at paaralin nyo po yung Psalms 115, kino-compare dito yung mga Diyos-Diyosan compared to God. At ang sabi doon sa isa, they have hands, but they handle not. Kung pagbabasahin nyo pang mabuti, mayroon silang mata, pero hindi nakakakita. Meron silang mga tenga, pero hindi nakakarinig. May bibig, pero hindi nakakapagsalita. Nangangahulugan, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, as we look at the book of Psalms, it establishes na ang Diyos, He reigns because He's completely different from all other gods. Okay? Ulitin ko po, no? Sabi nung text natin, may kamay sila pero hindi sila nakakahandle yung mga statues na kanilang na sinasamba, pinupuri, especially during the time nito po manunulat. Kaya po, as we look at the book of Psalms, pinapakita that we are serving an all-powerful God. Ano na naman ang relevance nito? He reigns, He's an all-powerful God, and it's being emphasized through His creation. Nangangahulugan, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, kung may mga pagsubok, problema, na kayo'y pinagdadaanan, kayo ay may mga hinaharap na nagpapalungkot sa inyo, nagpapahirap ng inyong buhay, makapangahawak tayo sa isang makapangyarihang Diyos na nagmamahal ng lubusan sa atin at ang kanyang mga kamay ay handang tumulong sa atin, ang kanyang mga tenga handang makinig sa atin, ang kanyang mga mata nakatingin sa atin, ang kanyang bibig ay handang makipag-usap sa atin. Amen? Grabe, no, mga kapatid. Kaya, again, yung topic natin, the Lord reigns, it's emphasized through His creation, God being our Creator. So, grabe, dito pa lang sa number 1 point, ang dami na nating mapupulot na practical implication sa buhay natin. Ano? Because we have our Creator, ibig sabihin, we have our purpose. Because we have our Creator, ibig sabihin, we are valuable. Because we have our Creator, it means that we have an all-powerful God. We can trust in Him anuman ang pagsubok, problema na ating pinagdadaanan sa buhay na ito. O di ba mga kapatid, ang sarap malaman na meron kang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubusan at hindi ka pababayaan. Alam niyo yung pakiramdam na nagkaroon kayo ng konting aberya sa halimbawa, let's say, meron kayong naging problem in your transactions and then you tried to talk to the people, yung customer service, talagang ayaw. Talagang hindi. Talagang ayaw talaga. Ayaw makipag-ano sa atin, ayaw makipag-deal, ayaw na tulungan tayo, tang sabi hindi daw talaga pwede. And then you will be able to talk to someone. Biglang maire-refer sa iyo na tao na makakatulong sa iyo at itong let's say kaibigan mo ay merong contact doon at pagkatapos kakausapin niya. Di ba mga kapatid, iba yung pakiramdam na when you have somebody backing na nagbaback sa iyo, na nandun sa likod mo, lagi kang handang suportahan at tulungan. And then, alam mo yun, kabado ka, hirap ka, pero you know that someone is backing you. It gives you strength. Imagine nyo, sa ating human kapwa-tao pa lamang, nakakaramdam na tayo ng comfort, nakakaramdam na tayo ng lakas when somebody is backing us. At lalo na, kung yung nagbabacker pa nga sa atin, ay alam natin na medyo may say din at merong authority. Ano? Pero sometimes, mga kaibigan, mga kapatid, even the person who has authority na nagbabak sa atin, yung sumusuporta sa atin, na backer natin, ano po nangyari? Sometimes it will fail. Palagi ko na-experience nyo na rin yan. Linapitan nyo yung taong akala ninyo makakatulong sa inyo ng todo. You feel so confident and then at the end of the day, it failed. Kasi bakit? At the end of the day, these are only humans. Pero when you know that you have God who's backing you, who's loving you, who's taking care of you, who values you as a person, it gives you confidence na humarap knowing that you have God who reigns and He is our Creator.
Kaya harapin natin yung mga araw-araw natin. Harapin natin yung buhay natin na we are firm in Christ. We are standing in His promises. We have nothing to fear because He is able to create something out of nothing. Dito kino-compare sa Diyos. At ito lesson din sa atin, Pag-aaralan nyo rin yan sa buong aklat ng Psalms, 'di ba, may mga instances na we trust in human beings. Well, again, mapatid, walang masama na you trust each other, pero sometimes ang nangyayari, nagtatrust tayo too much sa tao na nalilimutan nating mas magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Ayan, sinasabi rin yan sa aklat ng awit. May mga verses rin pertaining to that, na mas magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos kaysa sa mga tao dito sa lupang ito, because ultimately, it is God who knows best for us. So number 1, mga kaibigan, mga kapatid, ang topic natin, the Lord reigns, and it's emphasized through His creation in the book of Psalms and also in the whole Bible. And because of that creation, it is establishing that God is our Creator. Okay? And I shared a while ago yung mga practical implications nito. Now, what's the next picture? First, creation. The next picture is crown. Okay? Crown. The second letter C is crown. And normally, when we talk about crown, ano naiisip natin? Of course, in biblical times, it talks about the king. At sa banal na kasulatan, sa aklat ng Psalms, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, the Lord reigns, and it is emphasized not only through the creation, but also through the crown that God is our King. Tingnan nyo, sabi sa Psalms 97 verse 9, "For you, Lord, are the most high over all the earth. You are exalted far above all gods." Okay? Ang ganda ng sinabi dito, you are most high over all the earth. Well, in reality, over all the universe. Pero tandaan nyo, sumusulat nito ay tao. And so, over all the earth, you are exalted far above all gods. Okay? So, ipinapakita dito that He is the King of all kings. Kaya dito papasok yung sinasabi ni Pedro sa gawa. I would rather obey God than men. Dito rin papasok yung konsepto sa Daniel chapter 3 na yung mga magkakaibigan na si Mishael, Hananiah, sila po, itong mga kaibigan ni Daniel, they were not willing to obey the king's command, the command of Nebuchadnezzar, because they know that they are serving a higher king, the King of all kings. And this is very important. In the book of Psalms, this is well established, that God is being declared as King. That He is the King of all kings. The crown tells us. At alam nyo, dito sa mundong ito, mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin maiwasan. Talaga naman, we are called. We are called to respect, obey earthly leaders. Okay? As long as it doesn't contradict with the Word of God, with God's order. Kaya po dito pinapakita, mga kapatid, that He reigns because He is the King of all kings. Not only because of creation, but also because of the crown. Siyang nagahari. Anong practical lesson nito? Mga kaibigan, mga kapatid, ibig sabihin, if we are so eager to obey the command of our earthly leaders, how much more should we follow the King's command? The King of all kings. Pag sinabi ng King of all kings, wala na. Lahat ng order sa sanlibutang ito. But of course, as human beings, alam ko po, mga kaibigan, mga kapatid, yung hirap, especially dito sa mundong ito,
when you do not follow or obey, you will be pressured to do something, or you will be pressured, you will be punished. Ang kailangan po natin gawin is continue to know what kind of God we are serving, to know the God that who loves us and who is faithful to us, so that we can obey His order. We can obey what He's telling us. And we will be reminded that He is the King of all kings. Tingnan nyo, ito pa ang sabi pa sa Psalms 104 verse 1. Praise the Lord my soul, Lord my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty. Kita nyo mga kapatid, yung picture na ibinibigay ng aklat ng awit. Iba-ibang, tandaan nyo, iba-iba yung mga nagsulat. Pero ang binibigay nilang picture, you are clothed with splendor and majesty. And again, these words are talking about a king. Dinidescribe ang isang hari. Ano pa? Basahin pa natin to. Psalms 45 verse 6. Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. At sabi ng isang manunulat, because of this text, God's kingdom is an everlasting kingdom unparalleled in power and majesty. Ibig sabihin, walang kapantay, walang katulad, hindi mamimeasure, walang katapusan. Dito sa mundong ito, mga kapatid, you look at history, mapapansin po ninyo na ang paghahari ng isang leader, it will come to an end. Ang sarap niyan, pag pinag-aralan nyo pa, no? Sa Daniel, di ba? Nandun yung Babylon, at pagkatapos yung sumunod, yung Babylon, si Nebuchadnezzar, he was thinking that his kingdom will reign forever, pero ano nangyari? Medo-Persia, sumunod. At pagkatapos siguro yun din iniisip ng Medo-Persia, and then what happened? Sumunod ang Greece. After ng Greece, yung Rome. Di ba po ganun na nangyari? And even here in this world, yung leader, di ba po may mga mangyayari, napupunta tayo sa mga iba't ibang bansa, may mga narinig akong mga kwento, sabi nila, naku, sana, kung di namatay yung haring yan, okay sana, yung pumalit, naku, pasaway, sabi nila. O di ba? Ano nangyayari? Ibig sabihin mga kaibigan, kapatid, dito sa mundong ito na ating ginagalawan, ang nangyayari po, the kingdom of this world is temporary. It is not permanent. It will come to an end, but the throne of God will last forever and ever. Kaya ibig sabihin mga kapatid, when we are serving our God, the King of all kings, at hindi lang yun, pag binasa nyo sa buong aklat ng Matthew, Mark, Luke, John, ang mga preaching ni Jesus Christ, He's always talking about the kingdom of God is like, of course, He's talking about the kingdom of grace and the kingdom of glory, but the point is, if we are serving this King who is forever, whose kingdom is everlasting, ibig sabihin mga kapatid, you don't need to worry about that King dying. You don't need to worry about that King being conquered by another kingdom. You don't need to worry about that because God reigns forever and ever. Ibig sabihin nito mga kapatid, practically speaking, if He is the King of all kings, I hope that we are ready to obey and follow Him. Naalala ko yung isang kwento. Meron daw pong isang lalaki na inimbitahan sa isang dinner. And yung dinner na yon is very special. Alam nyo na yung mga invitations ngayon, meron na di bang RSVP? Pag hindi ka dito sa Pilipinas, may RSVP, pero minsan kahit hindi nag-message na pupunta siya or hindi, naka-reserve pa rin sa iyo yung chair. Di ba? Ganyan tayo dito. Pero sa ibang bansa, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, I just learned this. Pag hindi ka nag-RSVP, hindi ka nag-message na pupunta ka, they will not reserve a seat for you. Hindi ka talaga makakapasok. Lalo na sa mga formal events. So itong taong inimbitahan ng hari, hindi siya naka-RSVP. At pagkatapos nung event na nagpunta siya, pagpunta niya, ang sabi sa kanya ng mga guard doon, "Sir, I'm sorry, but your name is not here." Ipinakita niya nga yung invitation. At ang sabi sa kanya, "Sir, sorry, but hindi po kayo nag-send ng message. Napupunta po kayo." At ang sabi niya, mga kaibigan, mga kapatid, sabi niya, "Oh, I thought
the king's command should be obeyed, no matter what. Kasi ang point niya, because this is the order of the king, this is the invitation of the king. Ang akala ko, sabi niya, pag utos ng hari, dapat lagi lang sundin, hindi na kailangan maghintay pa ng reply. Ganon ano? So, ang point mga kaibigan, mga kapatid, in the same way, if He is the King of all kings, kung anong sinabi niya, we need to follow. We need to obey. At ang maganda dito, the King that we are serving, the King who is being declared and described in the Bible na yung kingdom niya is forever, is a King who loves and who cares for us. Dito sa mundong ito, sometimes, hindi ko po sinasabing lahat, pero as I study the history, even sa Bible, mga kapatid, mga kaibigan, di ba sa Bible, may mga kings and leaders na ang concern lang ay magpayaman. Ang concern lang is to advance their kingdom. Ang concern lang ay yung to preserve their own family. Ang concern lang ay yung sarili nilang mga pangangailangan. Ang concern lang ay yung mga maibigay, yung mga kagustuhan ng kanyang mga kasama. But this king that we are serving is completely different. Why? Because he's a king of love. He's a king of grace. He's a king of mercy, king of love, king of forgiveness. And that's why there's this song, he's the champion of love. Ito yung king na sinasamba, na pinupuri natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po, mga kapatid, ang ganda kasi, ipinapakita sa atin ng aklat ng awit, the kingdoms and the kings of this world may fail us. But God will never fail us. The kingdom of this world will perish. It will come to an end. But the kingdom of God is forever. The kingdom of this world, sometimes it will not value us. But the kingdom of God always loves us and He cares for us. So number 1, mga kapatid, the Lord reigns. Emphasized through His creation in the writings dito po in the book of Psalms. Number 2, emphasized through the crown. That God is our King, that His kingdom is everlasting, and that's why He reigns forevermore. Nagahari siya, mga kaibigan, mga kapatid. At tatandaan nyo, isinulat ito nung panahon na may mga pagsubok, may mga problema, maaring ang ilan sa kanila ay dumarating sa, merong mga leaders na nag-exist during that time who's doing completely different sa nais ng ating Panginoong Diyos. And yet, these writers are emphasizing that through His creation and through the crown, He reigns because He is our Creator and He is our King. And number 3, mga kapatid, dinagay ko po dito, the Lord reigns, number 1, through His creation. Number 2, through the crown. Number 3, through the court. Okay, sa court. Hindi po basketball court, kundi korte. Ano? Korte. Bakit? Mga kapatid, God is also being declared as the judge. Okay? At tingnan nyo po ang ganda dito. Sa Psalms 99 verse 7, God is being pictured as the lawgiver. Ang sabi dito, He spoke to them from the pillar of cloud, they kept His statutes and decrees He gave them. So He is the lawgiver. And because He is the lawgiver, mga kapatid, siya rin ang nakakaalam kung paano i-implement ito ng tama, ng maayos, at hindi lamang po yun, may mga tinatawag po tayo na, nung time na binigay niya itong mga statutes and decrees, there was an agreement. Ano? Pag-aaralan niyo po doon sa Exodus. When the commandments were given, the people of God agreed that they should follow things. Susundin nila. Kasi bakit po, tandaan nyo, mahabang story ito. Pero you can watch this again, mga kapatid. Meron po kaming buong series about Deuteronomy, about covenant, na ang mangyayari po, in a covenant, meron pong tinatawag na there's a law na susundin ninyo, but at the same time, there's blessings and curses. At dito, mga kapatid, as the lawgiver, God is being pictured as the judge of the court.
And as the judge of the court, mga kapatid, ang sabi sa Psalm 75 verse 2 ay ganito, You say, I choose the appointed time, it is I who judge equity. Okay? At kung pagbabasahin pa natin sa Psalm 75 tuloy-tuloy, meron pang sinasabi doon mga kapatid na yung image, yung cup of red wine. At ang sabi po dito, the image of a cup with red wine conveys the intensity of God's fury for those who do not believe in God, who do not follow His command. Ito yung sinasabi mga kapatid, bakit? Ibinigay yung law, there was an agreement, there was this covenant, and yet people do not want to follow and obey. And so what happens? They will experience curses. Because when you decide to be with the Lord, you experience blessings. Pero God in His grace, kahit na tayo ulit-ulit na nagkakasala, nagkakamali, ano po? Anong ginagawa ng Diyos? Minamahal pa rin tayo. Kaya nga lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan ito, nararanasan pa rin natin. Yung mga magagandang bagay, we are still experiencing it. Why? Because He cares for us, He loves us, and He wants us to have that opportunity to go back to Him so that we can experience the fullness of His blessing. Pero ang sabi dito, doon sa verse 2 na binasa natin, in an appointed time. Okay? Kaya nga po, again, this is a very long study, yung end times, ano? Tapos yung judgment has come sa Revelation, mga kapatid, and we are in the end times. Okay? At ito po mga kapatid, alam nyo, yung concept ng God being our judge, for me, this is my favorite topic in the study of the Bible. Favorite topic ko yan. Kasi bakit po? God being pictured as a judge, He is there not to prove that we are sinners. What the Lord wants is, once we accept Jesus as our Lord and Savior, to prove that we are not guilty. Ang nais na ating Panginoong Diyos ay mapatunayan na tayo na tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo ay covered by the blood of Jesus Christ, and because of that, we deserve eternal life, not because of our own merits, but because of what Jesus did for us. Kaya po paborito ko to yung court na picture sa Bible. Dati takot ako dito Pero dito, God in the book of Psalms is being pictured as the judge that in an appointed time, in the last days, may judgment na mangyayari. Merong executive judgment that will happen. Those who do not believe God will be punished, and those who believe God, they will receive eternal life. And again, mga kapatid, baka sabihin ninyo, dapat lahat bigyan na lang ng Diyos ng eternal life. Again, mga kapatid, that is a choice. What the Lord desires is that everyone should be saved. Everyone should receive eternal life. Pero at the end of the day, we have our choice. And God will not force us. Hindi tayo pipilitin ng Diyos na gawin yung ayaw natin. O yung gusto niya, ipipilit niya sa atin. We need to make that decision to accept our Lord and Savior. And when we accept our Lord and Savior, the enemy will not be happy. He will persecute us. Gagawin niya lahat para patunayan na tayong makasalanan, tayong nagkasala, which is true naman, tayong nagkasala, tayong nagkamali. But Jesus will defend us. God will defend us. And He will tell us, He will tell Satan, yes, this person is a sinner. But he accepted me. And because of that, he's covered by my righteousness. And because of that righteousness, he deserves eternal life. Amen? Mga kapatid, yan, ang ganda nito pag-aralan. Kulang lang yung time natin dahil isang portion lamang ito. Pero pinapakita sa atin that the Lord reigns as being shown in the picture of the court. That God is our judge and He is our lawgiver. And God, and the good news is, this judge, if we accept Christ, if we accept Him, He's in favor of us. But if we decide not to accept Him, of course, mga kapatid, alam niyo, ang ganda pag pinag-usapan niyo pa to, yung punishment sa last days, ang gusto lang, ito ay hinanda ng Diyos, hindi para sa tao.
para kay Satan. Pero people will go there kasi bakit? Pinili nila na yakapin ng kaaway kaysa ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, how does it work? Sabi sa chapter 97 verse 10, "Let those who love the Lord hate evil, for He guards the lives of His faithful ones, and He delivers them from the hand of the wicked." O, di ba? Ang Diyos is our judge. We are secured in Him. Kaya po, first, God delivers His people from the wicked and crowns the humble with salvation. Second, the unrepentant wicked are destroyed forever. Ito mga kaibigan, mga kapatid, mangyayari ito doon sa katapus-tapusan. Ano? Mapag-aaralan natin yan. Pag pinag-aralan nyo pa sa Revelation 20, yan. Revelation 19:20, nandun po yan. At ano pa sabi sa Psalms 94:14? "For the Lord will not reject His people. He will never forsake His inheritance." Mga kapatid, the judge will never reject us. Dito sa mundong ito, you try to get, let's say, an advocate or an abogado. Di ba minsan, mga kapatid, pag wala kang pera, you will be rejected. Hindi mo makukuha. Pero dito, mga kapatid, we can always come to the Lord. And we can be sure that He will accept us. Amen? Etong judge natin, alam nyo, again, mga kapatid, very short lang tong time natin dito. Pero alam nyo sa Bible, si Jesus ang ating abogado. At pag binasa nyo pa sa book of John, the Lord God, the Father, has given all authority and even the judgment to the Son. And so when you accept Jesus as your Lord and Savior, siya nang abogado ninyo, siya rin ang judge ninyo, wala po tayong talo. And because of that, the Lord reigns. He gave His law so that we will be guided. At hindi lang yun, mga kaibigan, mga kapatid, yung kanyang law, yung kautusan, it reflects His character. It reflects what kind of God He is. And so, the reflection of God's character is in the law. And so as we follow it, as we read it, we get to know God at nakikilala natin siya ng lubusan, lalong lumalalim ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos at alam natin na ang kautusan because it came from a God who loves and who cares for us, dadalin lamang tayo nito sa tamang landas. Kaya nga po, we can be assured that He will keep His promise. Alam niyo, pag pinag-aralan niyo yung Psalms 105, grabe mga kapatid, we don't have time to read everything, pero as a summary, ito po ang sabi ng isang manunulat, Psalms 105, 1-45 as a whole, shows the Lord's faithfulness to His covenant in Israel history. In everything that happened, the good and the bad, God was there. He providentially led Joseph to Egypt and through him saved his people and the nations in that area during the severe famine. The Lord raised Moses to lead his people out of Egyptian slavery, which He did with signs and wonders on their behalf. Ano man yung nangyari, mga kaibigan, mga kapatid, the Lord is always there. We will keep His promise. He is true to His covenant. At tatandaan nyo, mga kapatid, mga kaibigan, baka po may magtatanong dito, o bakit ganun, Pastor, kung totoong Diyos ay totoo sa kanyang pangako, bakit ngayon may mga pagsubok tayong pinagdadaanan? Bakit ngayon may mga problema tayong pinagdadaanan? Bakit may mga kahirapan tayong pinagdadaanan? Tandaan nyo, mga kapatid, this is never the plan of God. This is because of sin. At ang kaaway, the desire of the enemy is to destroy us through these trials and problems. But God, in His grace, allows this for the purpose of cleansing us and helping us to see that what matters most is not just our life here on earth, but our relationship with God. Kasi minsan, mga kapatid, napofocus tayo sa buhay natin dito sa lupa eh. Napofocus tayo sa mga bagay na gusto nating mangyari dito sa lupa. Nalilimutan natin that God is more important. He reigns forevermore. And even if we die here on earth, His kingdom is forevermore. And so, the promise is those who will die in Christ will be resurrected again. Amen? Kaya mga kapatid, dito po, He is the lawgiver, and because He's the lawgiver, the law is the reflection of His character. The words in the Scripture came from a God who loves us and He cares for us. And that is an assurance that He will keep His
promise, He will keep His promise. Kaya ang sabi sa Psalms 19:7, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. And so, the lawgiver, the judge, ibinigay ito. So, ma-refresh ang ating mga sarili, maging wise tayo sa ating mga lakad. At ang sabi po ng isang manunulat, the Lord's supremacy in the world as a sovereign creator, king, and judge has theological implications for the reliability of His words or His testimonies. So again mga kapatid, dito sa pinag-uusapan natin, the Lord reigns as seen in His creation, in the crown, and in the court, because God is being pictured as the creator, the king, and the judge. He's declared as the creator, king, and judge. At mga kapatid, nagpapakita ito ng kanyang sinasabi mangyayari. Tandaan nyo, as the creator, He has the power, He's an all-powerful. Pag sinabi niya, it will happen. As the king, ang sinabi niya, it is binding. Kung anong sinabi niya, it should be followed. As a judge, ibig sabihin din mga kapatid, yung kanyang sinabi, mga kapatid, it will happen. And again, it's our choice. Whether we want to give our lives to Christ or not. But in an appointed time, He will judge. There will be an executive judgment. If you accept Christ, if we accept Christ, then it means eternal life. But if we reject Christ, then it means we will join Satan in that in that fire created for Satan. Mapapasama lang ang tao because of the choice na yakapin ang kaaway kesa ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga kaibigan, mga kapatid, even in this life now, we can hold on to the words of God because He reigns. We can hold on to the scriptures. We can hold on to the word of God. Kasi bakit po? He's the creator, king, and judge. At ang sabi sa Psalms 119:105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. I hope mga kaibigan, mga kapatid, as the Lord reigns, as king, as creator, and judge, the words na Kanya pong iniwan sa atin, the Bible, we will hold on to it because it's true. At ang ating pinupurit sinasamba, He reigns forevermore. Nawa po, isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Ibigay natin ang ating buong puso, buong pagtatapat, sapagkat siya'y Diyos na nagmamahal ng lubusan sa atin. At muli po, nawa po yung na-bless kayo. Muli po ang 3 points natin. The Lord reigns through His creation, through the crown, and through the court. Nawa po yung na-bless kayo. Let's bow our heads. Let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa amin po na pag-usapan ngayon. Salamat po sa paalala na kayo'y naghahari. Maring sa mundong ito, nakikita po namin napakaraming pagsubok at problema, and sometimes we doubt that you are reigning. Lord, help us to trust in you, to trust in your words, that your words, it's sure, it's reliable, it's true. Lord, help us to trust, because these very words, the Bible, the book of Psalms, and the whole Bible that we're reading came from you, our Creator, our King and Judge. Maraming salamat po, pagpalain niyo po kaming lahat at tulungan niyo po kami na lagi po kayong i-honor, lagi po namin kayong i-glorify, at lagi pong aming buong buhay isuko namin sa inyo, acknowledging na kayo po ay naghahari magpakailan-kailan pa man. Maraming salamat, mahal na Diyos. Purihin po ang inyong pangalan. Tulungan niyo po kami sa anumang pagsubok at problema ang aming pinagdadaanan sa buhay na ito. Maraming salamat at hindi niyo po kami iiwan at papabayaan kailan pa man. Salamat po't kayo'y tapat. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan, mga batid, sa inyo pong ginawang pagsama sa ating programang ito, at nawa po'y nakinabang kayo, na-bless po kayo, at nawa po ang Diyos ay maghari sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating buhay. At sa punawa, ang lagi pong nasa isipan natin, anuman ang mangyari, tayo man ay nasa mabuti o hindi magandang kalagayan,
paghariin natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At patuloy ko po kayong inanihan, i-share ang video na ito para mas marami pa pong makinabang. At muli po maraming salamat sa mga nagpe-pray at nagsosupport upang sa ganun ang ating pong paglilingkod na ito ay patuloy na mangyari. Muli po maraming salamat mga kaibigan mapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.